What's up guys, Albayan ng Batenyo at nagbabalik tayo para sa panibagong music video reaction. At ngayon nga no, ang bibigyan natin ng video reaction ay hindi kanta or music video ng SB19 or ng alinman sa mga miyembro nito, kundi ang vlog ni Pablo ng kanyang pag-rides. No? So yun, medyo na-surpresa din ako na mahilig din pala mag-rides to or mahilig din sa motor tong si paring Pablo. No? So yun, kaya medyo sabi ko, parang iisa din ang trip namin nito ni Pablo no. So yun, dati rin kasi akong miyembro ng mga riding community or riding group no. So yun, shout out nga pala sa Explorer Riders Club Philippines. So yun, papakanoorin ko tong ride ni Pablo no. So wala pa akong idea kung saan siya pupunta, pero yeah, let's see. So, pero syempre, kung bago ka dito at gusto mo naman tong video reaction ko, make sure to subscribe and follow mo ako. Click mo yung notification para updated ka lagi sa video reaction natin. So, yun. Wag na nating patagalin pa. Check natin kung saan pupunta si Pablo at saka syempre, hindi ko rin alam kung ano yung motor na gamit niya. Medyo na-excite ako kung ano meron dito sa video na to, so sa vlog nito dito ni Pablo. So yun, sige, wag nating patagilin pa, let's go. Pablo, anong meron sa rides mo? Wait. Hello everyone, ako nga pala si Pablo and welcome to my channel. Let's go. Okay, so may tatlong set siya. Pablo and welcome to my channel. Ano mo set niya? Duhan, Dynis, and talagang masasabi natin na talagang fan din si Pablo ng motorcycle, ng mga motor, at saka syempre parang yun din yung siguro outlet niya din, yung pag-rides, no? So kasi kung hindi ka enthusiast ng motorcycle, siguro hindi mo bibilihin tong ganito kadaming set din Is parang may 4 na set siya or 3 or 4 na set ng riding gear plus yung helmet niya, which is trip ko din dito yung kung paano yung uniform, yung kanyang suit, no? O may helmet pa dito sa baba, tapos may 2 helmet pa or 3 helmet pa siya dito sa taas. Man, so masabi talaga natin na fan si Pablo ng motorcycle tsaka yung riding. I think siguro meron din si Pablong riding group, no? So yeah, let's see, tingnan natin. Okay, anong motor to? It's like Honda. Ano bang mayroong ganitong model ng motor? Harley, I think. Naka Harley ba to si Pablo? Harley, Triumph. Yan lang ang alam kong may brand na ganito ganitong model. Harley, Triumph. Ano pa ba? I think parang Honda or Kawasaki, meron din ganito kasi alam ko may Kawasaki Vulcan something, pero hindi to Kawasaki Vulcan. I think isa alin dun sa tatlo Honda, Triumph or Harley. Hindi ko alam, so check natin kung ano. Harap Road. Saan na to? Beverly. Grabe, ganda dito. Yan yung naman yung kagandahan pag may motor ka. Alam mo yung parang yung freedom mo, na pag nagmo-motor ka. Ramdam ko yung feeling dito ni Pablo, no. Parang something, I think na mga nasa 15 years din. 12 to 15 years din yata ako naging miyembro ng isang riding community, isang motorcycle club. Which is yung ganyan. Episode 1, start now. Okay. So, ito yung pinakaunang episode, official So ngayong vlog. araw na to, I will be hitting the road with a message that's close to my heart, and that is, start now. Sa kahit anong bagay pa yan, Start whether now. it's trying a new path, or gusto mo Yes. na mag-resign kasi mag-change ka ng career, Okay. or may gusto kong gawin for a very long time pero hindi mo pa rin nagagawa. Yung ride natin today, we will talk about taking that first step. Kasi yun naman yung pinakamahalaga, yung unang hakbang. Yeah. Nagigets ko agad yung mensahe dito ni Pablo, no? Start now. Kasi, which is true naman talaga na ang pinakamahirap talagang
ang pinakamahirap sa journey ng isang tao yung pagsisimula. Kasi kung hindi mo sisimulan, hindi mangyayari yun. No? So, walang mabubuo kung hindi mo siya sisimulan. And then, isa rin yun sa nagiging part na rin ng lesson ng isang tao, yung pagsisimula ang pinakamahirap. Yung umpisa, yung sinasabi nga nila na yung umpisa ang pinakamahirap sa part kung ano man yung gusto mong gawin. So simulan na natin. Right on! Yung araw na to, pupunta tayo sa Baler. Medyo mahaba-haba yung biyahe. Pero pupunta tayong Baler kasi may music video shoot si Justin De Dios. Baler Aurora. Ang kanyang panibagong single. Pero bago tayo pumunta doon, Okay, so pupunta niya si Josh. Sino daw? Si Josh o si Josh? Sino ba? No plate, no travel na. Wait. Pupunta muna tayong Suzuki Teka. tayong biyahe. Pero pupunta tayong Baler kasi may music video shoot si Justin Justin. De Dios. Justin Ang De kanyang Dios. panibagong single. Pero bago tayo Aurora pumunta doon, Baler para pupunta muna puntahan tayo si sa Justin. Suzuki Okay. Bike Libis. Kasi nabalitaan ko, sa July 1 daw, no plate, no travel na. Kailangan ko muna makuha ang aking plate number kasi medyo magtatagal tayo dun sa Baler. Let's go to Libis. 23 minutes, my God! Wait, Perfect. teka. Anong taon to? Check ko lang kung anong taon tong ginawa ni Pablo. 1 year ago. So, kung sinasabi niyang 1 year ago, 2023, 2024, October 10. So, 1 year ago nga ngayon. Exactly, premiered October 10, 2024, so 2011. So, kakaisang taon lang. So, yeah, I think. Okay. Let's go, all back. Let's ride! Eksakto. October 10 in-upload ni Pablo to. October 11 ngayon. So, yeah. Eksakto, no? Isang araw lang. Ito talaga kagandahan sa motor na yung hindi ka matatraffic. Kumbaga makakasingit-singit ka. Ang problema lang pag mainit, maulan. So, yun lang din naman ang cons ng pagkakaroon ng motor. Although hindi lang yun. Kung nakamotor ka kasi like example ganito, big bike. So parang presyo na siya ng isang kotse tapos ikaw lang or dalawa lang kayo makakasakay. Kumpara naman sa kung kotse ang bibilin mo. Pero syempre, kumbaga kanya-kanya pa rin naman. May gusto ng kotse, may gusto ng sasakyan. Ay may gusto ng motor. So yung maganda din kasi dito sa nakapag nagmumotor kasi yung freedom mo eh. Yung freedom mo na bumiyahe. So, para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang first official vlog ni Olbap. Okay. So, Sa totoo okay, lang, first official vlog. ang daming beses ko na mag-attempt mag-vlog. As in, sobrang dami na. Kaso nga lang, medyo hindi kasi ako nasasatisfy sa output ko. Medyo ganun kasi ako. Kapag hindi ako nagagandan sa output ko, hindi ko talaga ilalabas kahit anong mangyari. May mga ganun din talagang tao na yung hindi naman sa patatap masasabi mong perfectionist, pero parang I think hindi ganun si Pablo. Hindi naman siguro yung perfection na dapat perfect lahat. I think yung parang kumbaga sa kanya na hanggat hindi pa maganda sa paningin niya, hindi pa maganda sa taste niya, hindi pa maayos, hindi niya ilalabas. Kasi syempre, yung perfection kasi subjective din eh. Kumbaga kung sa'yo perfect na yan, yung ibang tao naman may makikitaan pa rin yan, ay dapat ganito, dapat yan. So, I think hindi ganun yung ano ni Pablo. Kumbaga para sa sarili ni Pablo na kung hindi pa maayos sa kanya, sa paningin niya, okay na yon. Ay, kumbaga pag hindi pa maayos sa paningin ni Pablo, parang hindi pa pumasa sa kanyang panlasa, hindi niya ilalabas. No, pero kung posible na kung ano yung ginawa ni Pablo, syempre sa ibang tao naman, alam mo naman yung tao, kaya maganda kay hindi, may masasabi yan, di ba? So, gusto ko din naman yung ganong mindset ni Pablo na kung hindi maganda sa kanya, kung hindi sa kanya papasa yung isang bagay, may sense naman na hindi niya muna yun ilalabas. Kasi kung sa kanya siya mismo gumawa, hindi siya satisfied, paano pa kaya yung ibang tao, di ba? So, Pero I think yun. magandang practice din yun sa akin. Kasi sa totoo lang, feeling ko lang din, ang dami kong excuses tsaka Uy, si Kuya, reasons pagdating sa pagbablog. Una-una sa lahat, kahit ang dami na naming beses humarap sa camera, sobrang nag-cringe pa rin ako pag humaharap ako sa camera tapos nagkukwento. Nag-cringe pa rin. my Ano? God! Lalo na pag kinukwento ko yung sarili kong storya, tapos pinapakinggan ko yung sarili ko. So, Yeah. isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko lagi napagpapatuloy yung vlog. Number 2, hindi rin kasi ako malam sa pagbablog.
Hindi ko naman kasi alam yung mga camera angles, yung tamang lapat ng audio setup. Kasi Yeah, syempre, yeah. di ba, naka helmet ako. Oh yeah, kasi minsan kasi talaga pag ganyan, kailangan kahit paano malinis yung audio mo, malinis yung visual mo. So, mahirap din kasi kumbaga, yung pagbablog kasi hindi lang kasi kailangan doon yung ano mo yung talent mo magsalita, talent mo magkwento. Minsan yung technicalities din sa equipment dapat kahit paano alam mo para hindi naman kunyari basag yung mic, 'di ba? Tapos blurred yung pagkakakuha mo doon sa video. So, bukod doon sa talent mo or sa skill mo na ng pagsasalita, I think kailangan mo din yung knowledge din or skill din sa pagkakaroon ng ability po para pag-edit, 'di ba? So, mahirap din yung mga pagbablog na yun. So kung naka-helmet ako, medyo muffled yung sound or mga Yeah, ganung yeah. bagay ba? Yung Tama. lighting, yung tamang lighting, yung tamang setup. Parang lahat medyo sinisit ako. Yeah. Syempre, dahil doon, hindi ako nakakapaglabas ng vlog kasi nga hindi ako nasa-satisfied. Yeah. Pinakalas na dahilan kung bakit siguro hindi ako makapag-vlog na maayos kasi kino-compare ko yung sarili ko sa iba. Sobrang hilig ko manood ng ng mga motovlog, kahit anong vlog actually. Sobrang tagal ko na gusto So, masasabi talaga natin na si Pablo, fan ng motorcycle, no? mag-vlog ever since. Pero ang dami kong Sino kayang pinapanood niyang, motovlogger? excuses, ang dami kong reklamo. Ang totoo naman dyan, lahat ng eksperto nagdaan sa pagiging beginner. Truth. Kumbaga, there's always room for improvement and development pagdating True. sa lahat ng ginagawa mo. Buti pa to si Pablo marunong sumunod sa traffic At balik, lamog. Ayan, lamog ang puwit. Ayan, mga kalamog. Ayan, mga kalamog na ang tawag sa inyo. Malalamog talaga ang Kalamog, ulan mo dito kahit lalamog. lugar Saan sa kaya banda to? Pilipinas. Libis. Libis. Here I Okay. come. Papuntang Libis. Yeah. Sige, mamaya na ulit tayo mag-usap. Yung helmet ni Sa wakas. Pablo, Nakuha ko na. mamahalin aking eh. plaka. Layo HJC. pala na pupuntahan. My God. Kala ko 4 hours lang. Yun pala 6 hours. My God. Mali 6 na naman hours. ang aking tansya. 6 hours biyahe. Dang. Pero saglitan lang yan kasi Ay, naman grabe, grabe makakapag-expressway naman tong motor ni Pablo. So, I think naman. mas Eto na, earlier pa. Eto ka baan? What I'm riding on. Solid tong kanta ni Pablo, Edsa. Yun. Yan, nasa NLEX na si Pablo. nandito tayo sa first stopover. Pahinga lang saglit. NLEX. Grabe ang init. Sa totoo lang, Imaginein mo, excited no? ako going to. Pero Kasi imagine habang mo. bumiyahe ako, iniisip ko kung ano kalalabasan ng mga bagay. Isipin mo yan, kung sakaling makita mo si Pablo na nag-stop over sa isang sa isang gasoline station sa mga expressway. Kung kasabay mo, no? Siguro kung makasabay ko yan si Pablo, sabi ko, siguro si Pablo, parang Pablo, saan ka punta? Samahan kita. Samahan kita, Pablo, no? Samahan kita kung saan ka pumunta. SB19 yun eh. Tsaka kanina habang nagbibiyahe ako, sobrang na-awkwardan ako habang nagsasalita. Hindi ko alam kung hindi lang ba talaga I think okay naman si Pablo eh. Tingnan mo. Mukhang natural sa kanya yung pagiging vlogger eh. sanay or dahil iniisip ko palagi yung goal ko. Minsan kasi kapag masyado kang focus sa goal, nade-derail ka. I-break down mo. Huwag mo masyadong isipin yung goal, but isipin mo kung paano ako magsisimula. Tapos step by step, as you Yes. progress, dun mo na isa-isahin or Yeah, kasi minsan may time din ako na ganyan eh, na parang gusto ko magkaroon ng channel sa YouTube. Tapos kumbaga parang alam mo yung parang sa sobrang kaiisip mo, sa sobrang gustong dami mong gawin. Like, kanyari ganito, reaction channel sa YouTube.
parang dahil sa ang daming idea pa dahil sa umpisa pa lang ang daming idea na pwedeng lumabas sa isip mo na gusto mong gawin to, gusto mong gawin yan, gusto mo mabuo to, gusto mo magawa mo tong isang concept na to. Ang nagiging problema kasi yung parang sa isang buhusan mo, so yung eagerness mo na ibubuhos mo lang sa isang ano lang ba, sa isang oras lang, parang ganun ba, parang sa isang, kumbaga yung gusto mong gawin, ginagawa mo lang, gusto mo sa isang bagsakan lang. So in the long run kasi parang mawawalan ka din ng apoy sa sarili mo kasi nga parang naibuhos mo na agad So tama to siguro si Pablo na parang I think parang ilista mo muna kung ano yung dapat mong gawin, parang make sure na naka-journal lahat, tapos step by step, kumbaga isa-isa lang, parang ganon. So nagigets ko tong gawin ni Pablo kasi may time talaga na ganon din ako na gusto ko mabuo na to agad kasi parang masyado akong alam mo yung naaatat ba sa magiging resulta. So siguro yun yung mali. Alam mo kung ano yung mga pwede mong gawin. Siguro yun din yung dahilan ko bakit nahirapan ako sa ulo ng steps. Kasi kapag sumasayaw ka, sabay-sabay gumagalaw yung katawan mo. Para ako, parang aalamin ko muna yung step sa paa, tapos aalamin ko sa kamay. Ganun ako nag-aaral. Mahirap talaga matanggal yung fear ng unknown. Tsaka yung pag napaparalyze ka sa over-analysis na pwede mangyari. Pag-overthink. Pero yun nga doon mo naman laman kung nakaka-experience din kayo ng paralysis pagdating sa gusto nyo gawin sa mga bagay-bagay. Yes. Kahit currently nga, kahit hanggang ngayon nangyayari pa rin sa akin yan. Yung parang may gusto kang gawin kaso parang hindi mo magawa something kasi parang may something na mas lumalabas na mas priority. Alam mo yon or something may gusto kang gawin, ang problema, yung eagerness mo, yung fire, yung apoy na gusto mo. Alam mo yun, yung gasolina, parang wala, parang kulang ng gawin. Pero gusto mo siyang gawin. Ang problema lang, yung parang kulang ka sa gasolina. No? So, may time talaga na ganun din ako minsan. Huwag nyo na masyadong isip. Just go for it para wala kayong pagsisiyan. And figure out things as you go along the way. Yes. Ito yung kwento ko nung nagtatrabaho pa ako sa CBR as a data analyst. Data analyst na bro. Tumagal din ako doon ng Data mahigit analyst. isang taon. Tapos everyday, since routine yung ginagawa ko, parang Nababurn out ka na, yes. May bibigay data sa akin, tapos i-check ko siya isa-isa. Parang naging sobrang Comfort. output lang siya. Routine, Tapos, nagiging routine. Napatanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Parang ito ba talaga yung pinapangarap ko gawin? Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ito talaga yung gusto ko. Life is really hard here in the Philippines for everyone. Yeah. Totoo naman. Parang ang hirap habulin yung pangarap mo versus pagiging practical. And alam ko naman na yung pangarap ko na mag-perform sa stage, sobrang suntok sa buwan siya eh. Pero kasi ang mangyayari kapag hindi mo ginawa yung gusto mo, hindi mo sinubukan abutin yung mga pinapangarap mo, parang i-hunt ka nun for the rest of your life. Yeah, totoo yan. May mga instances din ako sa part ng ano ko na parang dapat pala continue ko na to noon pa, parang ganun. So, like something, nag-start ako ng YouTube channel is way back 7 years ago, I think, or mag 8 years ago. Tapos, basta parang gumawa na ako ng YouTube channel ko before, 7, which is, ito pa rin yun. So, 7 years ago, I think, na parang, dapat pala tinuloy-tuloy ko yun, dapat pala hindi ko tinigilan, kahit pa paano, no? So, tapos hanggang sa na-realize ko na, doon din pala ako babagsak, like, ngayong at this time, no, at the moment, na parang, na dito rin pala ako magbibigay ng oras ko dito sa YouTube, kasi andito ako ngayon sa YouTube, so dapat siguro tinuloy-tuloy ko nun pa, dati pa. So, may mga time din talaga na kailangan mong, may isip mo na lang na dapat tinuloy mo na lang. Ang tawag ko nga doon parang unfinished business. Doon ka magkakaroon ng realization na hindi ka masaya sa life mo. Dumating na sa point na parang araw-araw ako papasok, tapos dumating sa point na parang meron ng rage inside me na gusto ko suntukin yung monitor, gusto ko ihampas yung keyboard kasi hindi yun
yung gusto kong gawin. Hindi yun yung tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nandito? Hindi naman ito yung gusto kong gawin. So, for a time, pinagsabay ko talaga yun. So, nag-audition ako sa Showbiz, sa Korean company. Natanggap naman ako. So, pumapasok ako ng madaling araw para lang makapag-out ako ng mga 1 I see. p.m., 1:30. Tapos, doon ako pupunta na ako sa training. Kasi malapit lang yung training namin sa mga Isipin mo, no, kung pagkagaling ni Pablo ng trabaho, tapos rekta sayaw, rekta practice yun. everyday ganun yung ginagawa ko. Papasok ako ng Damn. madaling araw, tapos yung trabaho ko. Sobrang nakaka-drain siya. Para na akong zombie. Kasi parang hindi ko maramdaman Zombie yung mode. buko ko. Zombie mode ka na nasa trabaho, no? Parang ang tamlay-tamlay ko. Pagdating sa training, though ginagawa ko ng best ko, pero parang hirap na hirap ako magsaulo ng steps. Parang nagpaalam talaga ako sa parents ko. Ma, pwede ba akong pwede ko bang subukan ito? Pwede ko bang bigay yung all ko? Bigay yung lahat ko? Kasi kung hindi ko siya subukan, i-regret ko siya for the rest of my life. Ayun, nag-resign ako. Damn, imagine mo yung decision na yun ni Pablo, no? Parang career over dream. Parang yun yung naging ano ni Pablo dun eh. Career over dream eh. Kasi syempre pag sa ganong trabaho niya, I think secure na rin kahit paano yung kabuhayan niya dun eh, yung hanap buhay eh. Pero give up niya yun para lang dun sa dream niya, sa gusto niya, no? Man. Talagang sinubukan ko siya for 3 years, more than 3 years nag-training kami. Walang nangyayari, as in wala talaga nangyayari. Meron ng pagsisisi. Sobrang na-depress ako nun kasi parang nasayang yung 3 taon ko na nandun ako na wala akong nakikita. Plus, nung Yeah, nagtatrabaho totoo ako, naman. kumuha pa ako ng hulugan ng bahay for the family. Totoo naman yun. Sabi ko, maling-mali yung decision ko, mali yung ginawa ko, sisi ako, parang I failed my family, parang ganun yung na-feel ko. Pero, mabuti talaga si Lord. Mabuti si God. Talagang, yung hardship namin nag-pay off na SB9. And hanggang ngayon, mahal na mahal kami ng mga tao, mahal na mahal kami ng lahat sa support sa amin. Nakapasasalamat ko sa Lord kasi, syempre, unang-una sa lahat ng blessings galing sa akin. Second, nakapasasalamat ko kasi parang hindi nag-give up sa akin mga tao sa kanya. Hindi rin ako nag-give up. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kapag hindi mo sinubukan. For me, everyone's bound to succeed. Siguro sa timing magkakatalo. Yeah. Kung kailan mo makakasal ng goal. Yeah, siguro nga talagang yung tama tong sinabi ni Pablo na sa timing na lang talaga magkakatalo sa yung lahat. Kumbaga yung timing ni Pablo, inabot siya ng 3 to 4 years bago niya abot yung status niya ngayon. So, posible sa ibang tao abutin ng 1 taon, 5 taon, siguro yung iba 10 taon. Kumbaga nasa timing din talaga eh. So, I think talaga tama yung sinabi na kung uumpisahan mo, make sure na tuloy-tuloy na lang, no? So, which is, I think sa lahat ng bagay, tingin ko, ma-apply mo siya. Pinakamahalaga lang talaga, sumubok ka. Yeah. Gawin mo yung best mo. At pag Yeah, which is, yun ang pinaka magandang mensahe ni Pablo na at least sinubukan mo. Kumbaga, at least inumpisahan mo. pag sinubukan mo na siya, gawin mo yung best mo, ibigay mo yung lahat mo. Nang sa ganun, wala kang regrets, wala kang pagsisisihan, wala kang unfinished business. Sabi nga nila, it's not about the destination, it's the journey. Yes. Kahit pa sabihin na meron kayong objective, ma-enjoy nyo yung journey nyo. Kasi dyan nyo mamimit yung mga true friends nyo, dyan kayo makakabuo ng mga memories, syempre. So, don't forget to enjoy little things. Kapag masyado tayong nakafocus sa objective o sa goal natin, nakakalimutan natin yung mga taong tumulong sa atin. Parang feeling natin, tayo lang yung dahilan kung bakit natin naabot yung mga bagay-bagay. When in fact, Totoo naman. we wouldn't be able to make it without the friends, without the people supporting us. More than the objective, ang pinakamahalaga yung treasures na matatagpuan mo along the way. Wait! Sakit sa puwet. So na kaya siya banda? Sakit sa puwet. Ba't kaya?
Baka malambot ko lang. Pero binubuhan ko naman Beverly. to eh. Saan na kaya yan? Binubuhan ko to bago umalis. Awit naman. Tigas naman. Sagad na yung preload eh. Naka-1 na eh. Sagad na to eh. Nangyari, tumigas? Baka tumigas nga lang talaga yung shocks nito. Maalog yung shocks. Kasi init lamig. Mm. Yan, kung kayo magdadrive kayo, check nyo lagi, lalo na pag long drive, low bagets, yung battery, yung lights, yung oil, yung water, yung brakes, Nice. yung air. Nice. Baba. Alam alam ni Pablo yung mga code. Man, it's refreshing. It's refreshing na makakita ulit ng ganito. Matagal na panahon na hindi ako nanonood ng mga motovlog. So, yeah, refreshing itong ano ni Pablo na to. Low bagets, yung gas, syempre gas. Yung engine, tiles, ganun. Lastly, yung self nyo. Dapat responsible riders din kayo. Kasi, syempre, lahat tayo nag-share sa kalsada, so dapat lahat tayo maingat. Mahaba pa ang ating gabiyahihin. Pero, for those who would like to also do motovlogging, bago kayo mag-ride, i-check nyo maigi yung sarili nyo. Ako personally, katulad ng sinabi ko, kahit kanina, kahit malayo o malapit, nag-helmet ako. Truth, dapat lang. Ang biyahe, buti na lang hindi umulan. Nakakabahan ako kanina, baka umulan eh. Yeah, buti na lang yung motor ni Pablo nakapang easy ride mode eh. Yung parang nakaganon eh. Hindi yung big bike na naka sports type bike. Ito kasi pang ano lang talaga to eh. What do you call this? Yung mga yung seat position mo kasi para kang nasa sopa eh. Para, alam mo yun, parang nakasupa. Tapos may nakaganon ka. Kasi mas mahirap kung ang gamit ni Pablo dito, lalo mga long rides. Yung mga naka-sports position, yung mga nakayuko kang ganon. So, mas okay pa to eh. Siguro, dito nga, nagrereklamo pa rin si Pablo sa ngalay eh. Pero paano pa kaya kung yung motor niya is naka-sports type. So, good thing Kamusta na kaya to. sina Justin? Ito yung magandang Maganda na naman magandang kalalabasan motor yan talaga kasi pang magagaling rides yung din. kasama ni Justin. Perfect! Lumagpas sa atas Pablo. Nasa Iba pala. Pampanga. Tingin ko Kayo, kung may Pampanga mga pa lang to storya eh. Kayo, kung ano, Tingin ko comment Pampanga nyo. to. Kung meron din kayo mga Yung ganyang may storya, may mga kakaibang halaman storya sa ano, journey nyo. I Kakaibang think Pampanga. stories. Si text na. Yep, sa Pampanga nga siya ano. Bandang Pampanga na. Ganda. Nice. Naka drone shot pa. Ah. Dito na tayo sa Aurora. My God. Ang ganda din talaga. Nakakamiss din yung ganyan. Nakakamiss din yung ganyang Sabi ni rides, Waze, man. Ano na lang, Probinsya. 40 Tapos minutes amoy lang na ang amoy mo bibiyahe. yung hangin ng Pahinga lang muna tayo saglit. yung damo, alam mo yung amoy ng damo, Speaking of, if amoy meron ng man palay. kayong Ganda dyan. gusto gawin sa buhay at napag-decidean nyo na nagawin yun, Yes. make sure lang na ready kayo. Ready yung mind nyo. Kasi hindi naman magiging madali yung journey eh. Pangit naman kung hihinto kayo sa kalagitnaan. Yes. Hindi nyo malalaman kung ano mangyayari kung hindi nyo pinagpatuloy. So make sure lang na pag bumiyahe kayo, kapag sinubukan nyo na or nakapag-decide kayo na gawin yung isang bagay, make sure na tatapusin nyo siya hanggang sa dulo. Yes. Yun lang, man. So, yeah. Grabe, ganda dito. Man, siguro kung noong ko pa napanood talaga to si Pablo, man. Ang dami kong napupulot na alam mo yon ng mga aral. Siguro I know naman na mas matanda ako kay Pablo, pero yung minsan kasi yung ganyang yung mga knowledge and aral wala na yun sa edad eh. Kumbaga sabihin natin na mas matanda ako kay Pablo. Pero yung knowledge or yung wisdom ba ni Pablo dahil nga sa experience niya din. Talagang iba, mas marami pa siyang kung kahit nga ako kung iisipin ko parang nag-fail ako sa maraming bagay eh.
aminado ako, marami ako na nag-fail ako sa maraming bagay, pero parang hindi ko pa yun nare-realize eh. Hanggang sa ganito kay Pablo na marinig ko yung mga ganong salita. Saka ko lang siya na nare-realize na, oo nga no, na nagsimula ako, sinimulan ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Ang problema, hindi ko binigay yung best ko, no? Ngayon palang tumatatak yung mga bagay na yun dahil sa sinasabi ni Pablo eh. Alam mo yun? Alam nyo yun? Parang mas matanda ako kay Pablo pero si Pablo pa yung nag-aano sa akin kasi hindi ko na-realize yun noon eh. Hindi ko na-realize pa yun. Parang bitawan ko yan, okay lang. Pabayaan ko yan, okay lang. Hindi ko ibigay yung best ko, okay lang. Tapos ngayon, yung resulta, wala sa gusto kong resulta. So, ngayon ko palang naririnig kay Pablo yung ganyan. So, ngayon ko lang siya nare-realize. So, laki ng lupain. So, mag-backflip. So, nasa gitna oh, walang katao-tao. Ang ganda, Walang no? katao-tao. Nagkalabaw dun oh. Medyo malapit na tayo, Man. 40 minutes na lang. Sabi ni Waze, konting-konti na lang. Yes! Tara, biyahe na ulit tayo. Let's go. Nasaan na siya? Ang ganda. Aurora ah. Yeah, di ko pa napupunta niyang Aurora pero sana soon. Soon, mapupuntahan din natin yan. So ayun mga kalamog, maraming salamat Mhm. ulit sa pagsama sa ride Kalamog ko. eh, Medyo no? mahaba-haba yung ride. Pero ayun, if What sinimulan is up, nyo na mga rin yung kalamog? start now journey nyo, tapos feeling nyo parang hindi para sa inyo yun. It's never too late to try something new. And lahat naman ng ginawa nyo dun sa mga naunang start now journey nyo, pwede nyo siyang magamit para ma-improve yung sarili nyo dun sa panibago nyo gagawin. Yes. And syempre, hindi naman siya sayang kasi those are experiences and memories na nagawa. Syempre along the Tama. way, nami-meet nyo rin yung mga soulmate nyo, nami-meet nyo yung mga friends nyo. So, hindi siya sayang. Talagang, it's a learning. It's something na matitreasure nyo. So, ayun, if may gusto man kayong gawin in the future, may mga gusto kayong subukan, the best time to do it is now. Yes. Start now. Maraming salamat ulit sa Yun. susunod na ride. This is Let's All go. Ride hard, ride safe. Ang ganda. Anaho. Ohana. Tama ba? Anaho. What's up? Good morning sa inyong lahat. Nandito na naman si Olbap. Wait. Part 2 na yan. So, wag na muna. Then, syempre. Yun. So, masasabi ko lang, yep, mas marami pa akong natutunan kay Pablo, no? Marami akong nakukuhang, alam mo yung wisdom dahil din kay Pablo, no? So parang masasabi ko na ngayon ko lang din na-realize yung lahat ng mga bagay na sinimulan ko dati tapos hindi ko siya itinuloy na parang dapat nga talaga siguro kung hindi agad ako naghahangad ng resulta, siguro dapat itinuloy-tuloy ko lang. Siyempre dahil yan kay Pablo, dahil kumbaga ngayon ko lang siya talaga nare-realize eh. Like 7 years ago, create ko tong YouTube channel ko, nag-upload ng ilang video pero hindi ko na dinagdagan, hindi na ako parang
kumbaga parang sa first step, okay, tapos second step, okay, tapos yung pangatlong step, parang hindi ko na ginawa. So, tapos parang ngayon, after 7 years, ngayon ko lang ulit na-realize na, yeah, bakit nga ba hindi ko siya ituloy? Pero syempre, andun na yung lumipas na, what if sa loob ng 7 years na yon, ano nangyari kung tinuloy-tuloy ko yung aking channel, no? So, para sa akin, masasabi ko na sa part ng sa YouTube, siguro, yeah, masasabi ko na nangihinayang or syempre, pero syempre, ganun talaga, may mga bagay talaga na kailangan mong tanggapin na lang. So, yep. Thank you, salamat kay Pablo dahil mas lalo ko siyang na-appreciate sa mga ganong content niya, no, sa mga vlog niyang ganon. Yeah, kung saan man tayo dalhin ngayon nitong ating YouTube channel, bahala na si Lord, no, kung ano. Pero yun, I think siguro dahil yun sa mga salita ni Pablo, I think gusto kong ituloy itong YouTube channel. Kung anong mangyari, bahala na. So, bye-bye.